Amen. Praise God. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nanonood at manonood pa ng SCB Daily Live Stream, sa SCB Tribe at sa ating pong spiritual mentor, Pastor Wilbert, Pastor Asmin, isang pinagpalang hapon po sa inyo. At sa mga sandali pong ito, ay tayo ay dadako sa pag-aaral at pagbuli-buli po ng salita ng Diyos. Na ito po ay aking pong pinamagatang Our Great Expectation in the Goodness of God. Our Great Expectations in the Goodness of God. Tunay po na ang kabutihan ng Diyos ay lagi po nating naranasan sa bawat araw ng ating pong buhay. Ang kabutihan po ng Diyos ay sagana. At kapag araw po ng pananambahan ay madalas po natin na marinig sa pasimula ng pangaral ng mga kapastoran ang deklarasyon na God is good all the time and all the time God is good. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti sa lahat po ng panahon, lalo na sa Kanya pong mga anak na sa Kanya ay nagtitiwala, ay nakikita at naranasan ang kapahayagan ng kabutihan ng ating pong Diyos. At grabe po ang kabutihan ng Panginoon sapagkat ito po yung ating pong naranasan sa kabila ng ating pong mga kakulangan. Sa kabila ng ating mga kahinaan, sagana ang kabutihan ng ating pong Panginoon. At sumay, napakahalaga po na ating pong maunawaan ng lubusan kung ano ba ang kabutihan ng Diyos na Kanyang pinaparana sa atin at ating pong mapanatili yung pong ating pong matinding pag-asa tungo sa pagtitiwala sa kabutihan ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya po ang ating pong topic sa hapong ito is Our Great Expectations in the Goodness of God. And according to Psalms chapter 34 verse 8, ito po ang isa po sa ating pong pinaka-main text sa ating pong temang ito. Ang sabi po dito, Psalms 34 verse 8, Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Taste and see the Lord is good. Amen? So, alam ko po na ang bawat isa sa atin ay ating pong naranasan na at ating pong nakikita ang kabutihan ng ating pong Panginoon. At sa kabutihan ng ating pong Panginoon ito, tayo po ay nakapagpapanatili o nakakapatuloy sa ating pong paglilingkod at pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Ano po, at sapat na yung kanyang kabutihan upang ating pong mapanatili ang ating pong katapatan para po sa Kanya. At ang isa pa rin pong sinabi ng salita po ng Diyos sa Psalms 107 verse 8 to 9, or that man would give thanks to the Lord for His goodness and His wonderful works to the children of men. For He satisfies the longing soul and fills the hungry souls with goodness. O that man would give thanks to the Lord for His goodness. So isa pong dahilan, kung bakit tayo ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat siya'y Diyos na mabuti. Siya'y Panginoon na mabuti. At anuman po ang pangailangan ng ating pong pamumuhay, ito ay napupunan ng Kanya pong kabutihan. Praise God. Kaya po sinabi rin po ni Haring David sa Psalms 23 verse 6, Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. So isa pong posisyon, isang kalidad po ng buhay na napakasarap na maranasan sa pananatili ng buhay dito sa mundong ating ginagalawan, na yung kabutihan, yung pag-ibig ng Diyos ay ating pong naranasan sa buong buhay natin, sa lahat ng araw ng ating buhay. At dito po dahil sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos ay nagagawa po natin na talagang magkaroon tayo ng pananatili na manahan sa presensya po ng Panginoon. Ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ito ang siyang nagiging dahilan kung bakit tayo po ay nagkakaroon ng masidhi na kasabikan at pananatili sa presensya ng ating pong Panginoon. Kaya sabi po dito, I will dwell in the house of the Lord forever.
At dito po makita po natin na yung pong kabutihan po ng Diyos ay talagang laan sa buhay ng kanya pong mga anak. At sa kabutihan po ng Diyos, bilang isa sa kanyang pinaka pangunahin na katangian at di nagbabagong katangian, at ito po ay talagang pag-uugali na ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya naman po yung kanya pong kabutihan ay ating pong lubos na ito'y naranasan sa buhay po natin. So, yung pong goodness ng Panginoon ay isa sa ultimate and unchangeable character and conduct of God. So, ibig sabihin po, yung kabutihan ng Diyos ay isa sa pinakamataas at hindi nagbabagong katangian at pag-uugali ng ating pong Diyos. Kaya po, likas sa Panginoon ang pagpapahayag at pagpaparanas niya ng kanyang kabutihan sa atin kasi siya ay Diyos na mabuti. Ito po ay isa sa kanyang katangian. At ang kabutihan po ng Diyos na ito ay kanya pong ipinapahayag ito sa magitan ng kanyang unconditional love, forgiveness, mercy, grace, generosity, and redemptive plan of salvation. So alam ko po na ang bawat isa na nanonood, nakikinig po sa pag-aaral ng salita ng Diyos ito ay ating nararanasan na sa ating mga buhay. Ito pong pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang unconditional love, forgiveness, mercy, grace, generosity, and redemptive plan of salvation. Kung kaya nga po tayo narito ngayon at naglilingkod sa Panginoon, dahil sa kabutihan ng Diyos ay ating pong naranasan ang katuparan ng plano na kaligtasan na inilaan ng Diyos sa sakantauhan. So ang lahat po ng bagay ay alam po natin na ito ay nagmumula sa kabutihan po ng ating pong Panginoon. Anumang bagay na meron tayo sa buhay natin, ang ating pong kikita rito ay dahil sa ito ay kabutihan ng Diyos para sa atin. At sa kabutihan po ng Panginoon ay naranasan po natin yung kanyang pong pag-ibig. At ang pag-ibig po ng Diyos na ito ay hindi dahil sa meron tayong ginawang mabuti sa Kanya, kundi hindi rin dahil sa kung anong meron tayo, sapagkat ito pong pag-ibig ng Diyos na ating pong naranasan ay ito'y bunga ng Kanyang masaganang biyaya para sa atin. So God loves us not because of anything we are or have, but because of His abounding grace. At dahil po sa kabutihan po ng Diyos na ito, alam po natin na tayo po ay nakakapanatili at nakakapagpatuloy sa ating pong paglilingkod sa Kanya. O dahil sa Kanya pong kabutihan o awa, kaya tayo ay nagpapatuloy bilang Kanyang mga anak at naranasan natin ang Kanyang pabor. Yan po ang realidad na buhay na meron tayo bilang mga mananampalataya. At hindi po tiningnan ng Panginoon ang dami ng ating pong mga kakulangan, ng ating pong kahinaan, kundi dahil sa Kanya pong katangiang ito na pagiging mabuti ay nakakapanatili tayo sa buhay bilang isang anak ng Diyos at naranasan pa rin ang Kanya pong kabutihan. Dahil ang ating Diyos po ay Diyos na mabuti. Sa pamamagitan po ng Kanyang unconditional love and mercy. Tayo ay naging mga anak ng Diyos. So ito po yung ating kalagayan, ito yung ating position and connection in heaven. Because of the goodness of God, through His unconditional love and mercy, we became His sons and daughters. It is our position and connection in heaven. So, kung ating pong nakikita kung ano yung pong nakapaloob na pagpapala sa buhay ng pagiging isang anak ng Diyos. Kung ating pong naunawaan kung ano yung ating posisyon bilang anak ng Diyos. Ito po isang kalagayan ng buhay na masasabi mo nating mataas ang ating pong antas at hindi po tayo natatakot sa anumang pong
sitwasyon ng buhay o negatibong sitwasyon ng buhay sa mundo ito sapagkat kung tayo po'y anak ng Diyos, anuman pong pag-aari, anuman pong resources ng ating pong Diyos sa langit, ito po ay laan para po sa atin. So, sabi po dito, in my quotations, if you are a son, whatever is available with God is accessible by you. Sonship implies access to the inheritance of the Father. So, sa Tagalog po, kung ikaw ay isang anak, anuman ang pag-aari o resources ng Diyos ay makakamtan mo. Ang pagiging anak ay nagpapahiwatig ng pag-access o matanggap ang mana mula sa Ama. Kaya po, ang pagiging isang anak ng Diyos dahil sa kanya pong kabutihan ay napakalaki na pong pagpapala at napakalaki na pong advantage ng pamumuhay dito sa lupa. Ano po? So, aside po ng Romans 8:17, now if we are children, then we are heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Sabi po dito, now if we are children, then we are heirs of God and co-heirs with Christ. So bilang anak ng Diyos, ano po, meron po tayong privilege na ma-access anuman po yung resources ng pag-aari o ng ating Diyos Ama sapagkat tayo ay Kanya pong anak. At anuman ang meron sa ating pong Panginoong Hesus, ito ay para din po sa atin. Ang sabi po ni Dr. Tony Bakari, only the best is good enough for the children of God. Sa Tagalog po, ang tanging pinakamahusay o yung pinakamainam ay sapat na mabuti para sa mga anak ng Diyos. So dito po ay napahayag na recipient tayo ng pinakamabuti, pinakamainam na mga bagay o mga pagpapala mula sa ating pong Diyos Amang sumasalangit. So sa ganito pong mga pagtuturo sa atin ng salita ng Diyos at mga katotohanang ipinapahayag sa atin kung gaano katindi ang kabutihan ng Diyos, ano po, ay mas mainam na ating mapanatili itong ating pong great expectation, ano po, sa kabutihan ng Diyos. So, ang ating pong pagpapanatili sa great expectation sa kabutihan ng Diyos ay magbabago ng ating pong buhay. Bakit po magbabago ng ating pong buhay? Kung tayo po ay nakapokus sa kabutihan ng ating pong Panginoon. Ito po ang isang susi upang anumang takot na ating pong naranasan o nakikita ano po, ng mga negatibong bagay o sitwasyon sa mundong itong ating ginagalawan. Ito yung magpapalaya sa atin sa takot. Ito yung magbibigay sa atin ng kalayaan sa kabalisahan. At itong ating great expectation ito po sa kabutihan ng ating Diyos ay lilikha ng pag-asa upang atin pong makita ang mas magandang kinabukasan mula sa Diyos. Kahit na nakikita po natin na ang mundong ito ay pasama ng pasama, kung atin po nakita na parang wala ng pag-asa, pero once na ating pong napanatili yung ating great expectation sa kabutihan ng Diyos, nagiging maliwanag yung ating pong pagtingin sa isang may pag-asa at pinagpalang kinabukasan dahil ito ay mula sa ating Panginoon. So, paano natin magagawa na mapanatili yung ating great expectation ano po, sa kabutihan ng ating Diyos at ito ay magbigay sa atin ng pag-asa sa ating pong hinaharap. So, sabi po ng Psalm 62 verse 5, yes, my soul find rest in God. My hope comes from Him. Amen? So, ang kapahingahan, ang rest daw po ng ating pong kaisipan, ng ating kalooban at damdamin, ay ating masusumpungan lamang sa ating Diyos. At maging ang pag-asa ay ating pong makakamtan lamang sa Kanya. Sapagkat ang ating pong Diyos lamang ang siyang higit na nakakaalam ng hinaharap at siya rin ang may kontrol ng ating pong hinaharap at sa Kanya pong kamay ay may tiyak, may katiyakan yung kinabukasan po natin. That's why we need to keep our great expectation ano po, in the goodness of God sapagkat ito yung tanging foundation upang ang ating pong buhay na ito ay magkaroon
ng kalayaan sa anumang uri ng mga pagkatakot at kabalisahan at magkakaroon tayo ng liwanag na pagtingin na ang kinabukasan ay may pag-asa at mayroong pong pagpapala mula sa Kanya. Ang pagkaunawa at pagkaalam po sa ipinahayag na antas ng kabutihan ng Diyos ay magbibigay sa atin ng sigla at magpapatatag ng ating great expectations sa Kanyang kabutihan. Knowing and understanding the revealed dimensions of the goodness of God will energize and establish our great expectation in His goodness. And we will energize and establish our great expectation in His goodness when we understand and believe. Ano po yung ating pong dapat gawin? Ating dapat pong mapasigla at maitatatag ang ating dakilang pag-asa sa Kanyang kabutihan kapag ating naunawaan at pinapaniwalaan na ng ating pong Diyos ay nais niya na tayo'y Kanyang i-bless beyond our imagination and expectation. God wants to bless us beyond our imagination and expectation. So ito po isang prinsipyo o katotohanan ng salita ng Diyos na sapat na upang i-energize and establish yung ating great expectation sa Kanyang goodness. At higit sa lahat, ito'y ating dapat maunawaan, paniwalaan na talagang yung ating Diyos ay nais niyang i-bless ang buhay natin beyond our imagination and expectation. So, ito po ay ating pong mapanghahawakan sapagkat sinabi po ng Kanyang salita from Ephesians chapter 3, verse 20. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask, more than all imagine, according to His power that is at work within us. Praise God. Sa Diyos na kung saan, ang sabi po ito, ay makagagawa ng higit sa ating pong dinadalangin, higit sa ating pong iniisip, ayon sa Kanyang kapangyarihan na kumikilos o gumagalaw sa atin. So meron pong assurance na itong naisin ng Lord na tayo ipagpalain, higit doon sa ating inaasahan, higit doon sa ating iniisip, ay merong katiyakan dahil ang sabi po ito, ang Kanyang kapangyarihan, ang siyang gagawa, ang siyang kikilos nito para sa atin. So, bagamat sa ating pong natural na pag-iisip, sa ating pong panalangin ay parang merong pagtatalo-talo na tayo ba ay makatatanggap ng ganitong klaseng kalidad ng pagpapala. Pero sinabi po ng salita ng Panginoon na dahil sa Kanya pong kabutihan at lalo na itong Kanyang kabutihan ay na ito'y masiglang nasa ating puso at ito'y ating na pag-aalab dahil tumitingin tayo sa kung ano ang magagawa ng Diyos dahil sa Kanyang kabutihan sa atin. At dito po ay binibreak ano man po yung limitations na meron tayo sa ating pong kaisipan, sa ating pong kakayanan na yung isang kalidad ng buhay na pinagpala na hindi natin kaya ay merong Diyos na gagawa nito para sa atin. So, kapatid, God wants you to bless beyond your imagination and expectation. At sinabi rin po ito ng salita ng Panginoon. Dito po sa Jeremiah 33 verse 3, call to me and I will answer you. Tell you of great and unsearchable things you do not know. So ito po yung isa ring paraan ng pagtugon ng Panginoon. Nasa ating pong panalangin, ang sabi po niya dito, siya'y tiyak na sasagot sa ating panalangin. At yung kanyang katugunan ay doon sa mga pangyayari, doon sa mga kaparaanan na hindi po natin inaasahan. Bakit hindi po natin inaasahan? Doon sa mga imposible na kaparaanan o pagtugon ay ito yung gagawin ng Panginoon. Ang mapunan lamang, o matugunan lamang po niya yung ating pananalangin, yung ating mga pangailangan. So ang sabi po ng New Living Translation, dito pa rin po sa Jeremiah 33 verse 3, ask me and I will tell you remarkable secrets you do not know about things to come. Ang sabi po ito, ask me and I will tell you remarkable secret
Amen? So sabi ito sa yung pong mga bagay na sikreto, ano po, ay sasabihin po niya sa atin bilang kanyang confirmations, ano po, na siya ay tutugon sa ating mga panalangin. Meron siyang inilaan na mga bagay mula sa kanya na kanyang ipagkakaloob sa atin. Kaya ang limitasyon po ng pagpapala ng Diyos ay hindi po nagmumula sa kanya. Ito po ay nagmumula sa atin. Tayo ang nagbibigay, ano po, ng limitasyon doon sa kalidad ng pagpapala na gusto ng Diyos na ibigay sa atin. But sa pagtugon po ng Panginoon, siya'y tumutugon na tayo pagpapalain niya beyond to our limitation, beyond to our expectation, beyond doon sa ating mga panalangin. So ito po yung ating Diyos na pinaglilingkuran. At alam po naman natin na walang imposible sa Kanya. Lahat ng bagay ay posible sa Kanya. Lahat ng bagay ay merong pangyayari sa Kanya. At ang lagi po natin pagkakatandaan na siya yung ating Diyos, ano po, na kung saan ang Kanya pong kabutihan ay grabe, sagana sa atin, sapagkat dito pa lang po sa Kanya pong pagpahayag mula sa Kanyang salita na ang nais ng Panginoon i-bless tayo beyond to our expectations and imagination. So ito po yung future na meron tayo sa Panginoon. At alam po natin secure yung ating pong future sa Kanyang kamay dahil sa Kanya pong kabutihan. So ang ating pong Diyos ay nakikinig at tumutugon sa ating mga panalangin. Bagamat may mga dahilan, ano po, na sa ating pong panalangin ay parang meron tayong agam-agam o pagtatalo sa ating pong kaisipan, sa ating paniniwala na yung ating panalangin, maaaring naisip natin, napakalaki naman. Masyado naman yatang labis o napakalaki yung aking panalangin o hindi ako karapat-dapat sa katugunan ng panalangin. So ito po yung dumadaan, ano po, ito po yung naranasan ng maraming mananampalataya. So bagamat meron tayong mga ganitong mga perspektibo, kaisipan para sa ating sarili. Pero sinabi po ng salita ng Diyos, siya ay tumutugon. Tumutugon siya sa ating panalangin kahit sa imposibleng kaparaanan, kahit sa mga kaparaanan na hindi po natin lubos na iniisip ay ang Diyos ay talagang tutugon sa ating mga panalangin. So ang Diyos ay laging tumutugon sa ating mga panalangin. Bagamat ang ating pong karanasan ay kadalasan meron siyang sagot na hindi para sa ating pong panalangin. Pero yung pong sagot ng Lord na no sa ating pong prayer, ito ay para rin sa ating ikabubuti. Dahil ang isa pong maganda po rito ay tiniyak sa atin ng Panginoon na bagamat hindi yung kanyang sagot, siya ay ating pong kasama. Hindi tayo iniwanan ng Diyos sa isang kalagayan na tayo ay walang kasiguraduhan. Ang makita po natin, bagamat yung ating pong ina-expect according to our terms standard na pagtugon ng Panginoon ay hindi, pero alam ng Diyos kung ano yung nakakabuti po para sa atin bilang Kanya pong anak. Kaya sa ating pong mga karanasan na tayo ay nakakatanggap ng sagot ng Panginoon na hindi sa ating mga panalangin. So yun po yung ating pong ikabubuti pa rin. At ang maganda nga po rito ay tayo ay sinasamahan ng Panginoon doon sa direksyon ng buhay na talagang laan niya para sa atin upang yung sagot na hindi sa ating prayer ay magdala sa atin doon sa kanyang perfectong kalooban para sa ating pong buhay o sa sitwasyon ng ating pong buhay. So, tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Amen? Yan po yung ating pong natural na buhay bilang mga mananampalataya, bilang church people, na ito po ay isa sa ating pong buhay na tayo ay lumalapit sa Diyos na umaasa na tutugon siya sa ating pong panalangin. So sa ating pong paglapit sa Panginoon, tayo nag-expect ng kanyang katugunan, yan po ay sign ng ating pong pagtitiwala. Ano po, yan ay confirmation na yung ating pong pagtitiwala at yung ating pag-asa ay nasa Kanya lamang. So coming before God and expecting an answer is a sign of trust, a confirmation that He alone has our trust and hope. Bakit? Because He never changed. Because He never changed. Yung ating pong Diyos ay hindi po nagbabago. Sa ating pong paglapit sa Kanya, na umaasa tayo na Siya'y tumutugon, o tutugon sa ating panalangin, ito po ay pagpapahayag po natin ng tiwala. Ito ay confirmation na sa Kanya lamang tayo
nagtitiwala at nakadepende yung ating pong pag-asa sapagkat siya Diyos na hindi nagbabago. Sinabi po ng Hebrews 13 verse 8, He is the same yesterday, today, and forever. So ang ating pong Panginoon Jesus ay Diyos na hindi siya nagbabago. Ano po? At ang sabi po rito, because His word promises that He desires good for us, sapagkat ang kanyang mga salita na pangako, ito po ay kanya pong naisin para sa atin, sa ikabubuti natin. Because His love is great enough that He cares for us, sapagkat yung kanyang pong pag-ibig ay higit, nasapat na, higit pa doon sa kasapatan na kung saan ito ang siyang mangangalaga o magmamalasakit sa atin. Praise God. O mangangalaga sa atin. Because His love is great enough that He cares for us. Praise God. So ito po yung isang unang-una na dapat po natin na maranasan upang ang pagpapanatili at ang pagtatatag ng ating pong great expectation sa kanyang kabutihan ay ating pong maranasan ay talagang maunawaan natin at ating mapaniwalaan na ang ating Diyos ay nais niya na tayo'y pagpalain beyond our imagination and expectation. And number 2, God wants us to build and trust in His goodness in the worst situation. Nais po ng Diyos na tayo ay nakatayong matatag at nagtitiwala sa kanyang kabutihan sa panahon ng masamang sitwasyon o sa pinakamasamang sitwasyon ng buhay. Praise God. So alam po natin na kapag tayo ay nasa ganito pong sitwasyon, ay para bang ang hirap ng magtiwala sa kabutihan ng Diyos. At hindi nalalayo by human nature, yung pag-aalinlangan sa kabutihan ng Diyos. At sa pag-aalinlangan na kung atin pong naranasan yung worst situation, so the negative situation, ay minsan nagiging madilim na yung ating pong pagtingin doon po sa ating pong kasalukuyan na kalagayan sa buhay. At dito po, sa ganitong sitwasyon, ay higit natin na pagtibayin, higit natin na pasiglahin yung ating pong pagtitiwala sa kabutihan ng Panginoon. Hindi nangangahulugan na yung pong ating pong buhay ay dumaraan sa mabigat na mga pagsubok o suliranin sa buhay, ay iniwanan na tayo ng Panginoon. Sa gitna man po ng pinakamasamang sitwasyon ng buhay, alam po natin na hindi tayo po iniiwanan ng Panginoon. Ito po ay kanyang pinatunayan na sa buhay ng kanya pong bayang Israel. Ito po ay pinatunayan na niya sa buhay ng kanyang mga lingkod. At maging sa panahon po natin, alam ko po na tayo ay merong naranasan na sa buhay, sa kabutihan niya, na hindi tayo iniwanan ng Panginoon sa gitna ng mga matitinding sitwasyon ng pagsubok, kahirapan ng buhay. At alam po natin na yung kabutihan ng Diyos, kung bakit tayo nakasurvive o kahit hindi lamang tayo nakasurvive, kundi tayo nagtagumpay dahil sa kabutihan ng Panginoon. That's why, ang nais ng Lord ay maging matatag po tayo. Nakatayo tayo, nagtitiwala tayo sa kabutihan niya sa gitna po ng masamang sitwasyon ng ating pong buhay. Ito rin po yung naranasan ng bansang Israel sa panahon po ni Jeremiah. Sabi po dito sa Jeremiah 29, verse 10 to 13. So alam po natin, yung kasaysayan po dito ay ang ilang po o yung pong mga tao sa Jerusalem ay nadalang bihag sa Babylonia at merong naiwanan doon sa Jerusalem. At kung titingnan po ay parang mapalad yung mga taong naiwanan doon sa bayang Israel dahil hindi sila nabihag nitong mga taga-Babylonia. At kung titingnan by natural na perspective ng tao, and negative, yung sitwasyon ng mga nadalang bihag sa Babylonia. Pero makita ho natin sa ganito pong worst situation, nito pong mga nadalang bihag sa Babylonia ay naandun po yung pagsama, yung kabutihan ng Diyos sa kabila ng mahabang panahon sa loob ng 7 dekada, the 70 years, na sila ay naging bihag doon, ay yung kalinga po ng Diyos, yung pong kabutihan ng Diyos, yung kanila pong naranasan doon. So bagamat naandun po sila sa ganung sitwasyon ay yung pong plano ng Diyos, yung pong pangako ng Panginoon, ito ay
naandun pa rin na nakapokus po para sa kanila. Bagamat by natural, mahirap, yung sitwasyon, negative yung sitwasyon dahil bihag sila. Pero sa kabila po ng itong worst situation, ay nasa kanila po yung pangako ng Diyos, yung plano ng Panginoon. At ito po yung madalas po nating banggitin. Madalas po nating i-quote itong Jeremiah 29 verse 11. Pero yung pong sitwasyon po dito, hindi ho ganun kadali. Madaling i-quote, madaling banggitin itong Jeremiah 29 verse 11 kapag okay ang lahat. Okay yung sitwasyon mo sa buhay, okay yung family, okay yung finances mo, okay yung ministry. Pero ito pong saitang ito na tinanggap ng mga Israelita na nasa Babylonia, sila po ay bihag, sila po ay under of the Babylonian Empire, sila ay bihag, negative po yung situations nila, dahil nga po sila ay bihag. Pero tinanggap po nila itong assurance nito, itong saitanang Diyos nito, na ibig sabihin sa gitna ng worst situation, na andun po yung kabutihan ng Diyos sa kanila. So, basahin ko po sabi dito sa Jeremiah 29 verse 10, verse 13, this is what the Lord says, when 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. For I know I have plans I have for you. In the worst of situation, nais po ng Lord na maging matatag, nakatayo tayong matatag at nagtitiwala sa kanyang kabutihan. Dahil bagamat ganito po yung sitwasyon ng buhay ng kanyang bayan o buhay ng kanya pong anak, ay merong nakalaan na magandang plano ang ating pong Panginoon. Bagamat yung pong kasalukuyan na sitwasyon ay hindi ganun katanggap dahil worse, pero pinagplanuhan na po ng Panginoon. Dahil sa kanyang kabutihan, pinagplanuhan niya ang kanyang bayan o kanyang anak na merong maganda siyang plano, meron siyang pangarap, meron siyang kinabukasan na inihanda para sa kanyang bayan. So ito po yung kabutihan ng Panginoon na kung saan ay magbibigay ng liwanag upang makita yung hinaharap ay merong tagumpay o pag-asa. Kaya nga po, ang sabi po ng isang lingkod ng Panginoon, our future is better than our past. So, nandun po yung glorious future, na inihanda ng Diyos. Sa bawat isa na kanyang anak, magdanas man tayo ng pinakamabigat na pagsubok sa buhay, masamang sitwasyon ng buhay, pero yung plano po ng Panginoon, hindi pwedeng hadlangan ng ating pong masamang sitwasyon ng buhay sa kasalukuyan. Yan ay meron pong expiration at papasok yung katuparan ng pinakamaganda, pinagpala na kinabukasan na kanya pong inilaan. Ito'y nangyayari, ito'y natatanggap ng kanyang mga anak dahil po sa kanyang kabutihan. Amen? At dumating din po sa buhay ni Haring David, yung pong isang pinakamabigat na sitwasyon sa kanya pong buhay. The worst situation sa kanya pong buhay. Sa kanya pong pagiging hari ay nagkaroon siya ng pag-uutos na isensus, ang bansang Israel. Na ito po ay under influence dito ni Satanas. Na kung saan ito ay hindi naging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. At nagbunga ito po ng matinding salot sa kamay ng Diyos, o judgment dahil sa ito po hindi naging kaluguran sa harapan ng Panginoon, sabi po ng kanyang salita. At dito po, makita ho natin sa worst situation ito na hinarap ni Haring David, ano yung kanyang pinanghawakan? Ano yung kanyang pinili upang
yung pong consequence na kanya pong ginawang ito ay kanya pong mabayaran sa harapan ng Panginoon. So, sabi po dito, sa 1 Chronicles 21 verse 7 to 13, basahin ko po sa inyo. 1 Chronicles 21 verse 7 to 13, and God was displeased with this thing. Therefore, he struck Israel. So David said to God, I have sinned greatly because I have done this thing. But now, I pray, take away the iniquity of your servant, for I have done very foolishly. Then the Lord spoke to God, David's seer, saying, Go and tell David, saying, Thus says the Lord, I offer you 3 things. Choose one of them for yourself, that I may do it to you. So God came to David and said to him, Thus says the Lord, choose for yourself either 3 years of famine, 3 months to be defeated by your foes with the sword of your enemies, or overtaking you, or else 3 days the sword of the Lord, the plague in the land, with the angel of the Lord destroying throughout all the territory of Israel. Now consider that what answer I should take back to him who sent me. And David said to God, I am great distress. Please let me fall into the hand of the Lord, for his mercies are very great, but do not let me fall into the hand of men. So, bilang consequence po nung ginawang kamangmangan ni David sa harapan ng Panginoon na hindi naging kaluguran ng Diyos, ay pinamili siya ng Panginoon sa 3 mangyayari bilang kabayaran sa kanya pong ginawang ito na hindi kalugod sa harapan ng ating Panginoon. So sa propeta po na sinugo ng Lord kay Haring David na ang pangalan ay God, ay sinabi sa kanya kung ano yung kanyang pagpipilian bilang kaparusahan sa kanya pong ginawang kamangmangan sa harapan ng ating Panginoon, hindi naging kaluguran sa ating Diyos. So, ang sabi po nitong propetang ito na si God, ito yung pagpipilian. Ang tatlong taon na tagutom. Pangalawa, ang pagpatay, 3 months na mamamatay sila sa ang kanyang kababayan, David, ang kanyang army, sa kamay ng mga kaaway. Or 3 araw na pupuksain sa magitan ng kamatayan na isusugo ng Panginoon na anghel na siyang magsasagawa nito. For 3 days, the sword of the Lord, ang sabi po dito, ang siyang pupuksa sa kanila. So dito po, pinili ni Haring David. Ang sabi dito kay God, mas pipiliin ko ang bumagsak, ang maranasan, ang kaparusahan sa kamay ng Panginoon. Sapagkat ang kanyang habag ay napakayaman. Napakalaki ang kanyang kahabagan. Napakasagana ang kanyang kahabagan. Kaya hindi ko hayan na ako ay bumagsak sa kamay ng tao. So, ano ibig sabihin po ito? Naunawaan po ni Haring David kung ano yung katangian ng ating pong Diyos. Na dito po sa kanya pong pagpilian ay pinapahayag na mas pinanghawakan ni Haring David yung kahabagan, yung kabutihan ng Diyos. Dahil sa kanyang karanasan na isang lalaking malapit sa puso ng Panginoon, sa kanyang pagkaunawa at lalim ng kanyang pagkakilala sa katangian na ang Diyos ay mabuti sa gitna ng worst situation, mas pinanghawakan ni Haring David ang kabutihan ng Diyos. Na bagamat
Alam niya na matindi, masakit, yung maranasan na kaparusahan mula sa kamay ng Panginoon. Pero alam ni Haring David, dahil sa katangian ng Diyos at pag-uugali ng Diyos na mabuti, ito yung mananaig bandang huli. Kaya naman po, makita po natin kung ating tuloy-tuloy na babasahin ang chapter 21 na ito ng 1 Chronicles. Dahil sa habag ng Diyos, siya rin po yung nagpahinto doon sa anghel na mamumuksa na tigilan na yung pagpatay sa Israel. Ano po nag-udyok sa Panginoon? Yung kanya pong kahabagan, yung kanyang kabutihan. Kaya, sa worst situation po ng buhay natin, huwag po natin kalilimutan. Huwag nating hayaan na matakpan ng matindi na masamang sitwasyon ang kabutihan ng Diyos na ating pong naranasan before. At alam po natin na sa bawat worst situation ay iba't iba rin yung level nung kabutihan ng Diyos na kanya pong ipaparana sa atin. Sapagkat, sabi nga po sa ating binasa kanina from Jeremiah 33 verse 3 na ang Diyos natin ay tumutugon sa ating mga pangailangan sa isang specific na panahon sa hindi natin po alam na kaparaanan. Sa isang imposibleng kaparaanan, siya ay tumutugon. So, ang isa pong paborito ng Diyos, na pagtugon sa kanya pong mga anak, ay doon sa isang imposibleng kaparaanan. Tanda ng pagpapahayag na siya ay mabuti sa ating buhay sa lahat ng panahon. Dito po nais ko po nating pag-usapan at pagbulay-bulayan yung pong ilang katotohanan. In the midst of trials and troubles, God's presence is still with you. Pinapaniwala po ba natin ito? Pinapaniwala po ba natin ito? Nasa gitna man ng pagsubok o kaguluhan o worst situation ng buhay natin, yung presensya po ng Panginoon ay laging nasa atin. Ito'y nananatiling nasa atin. In the midst of trials and troubles, God's presence is still with you. Ang sabi po ng Psalms 23 verse 4, even when I walk through the darkness valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. So, even sa isang sitwasyon, na madilim, worst situation, sabi po ito, ay wala tayong dapat katakutan. Dahil ang Lord ay nasa atin. Sabi po dito sa word, sa New Living Translation, ating binasa sa Psalms 23 verse 4, for you are close beside me. Indikasyon po na ang Diyos ay laging nasa atin. Yung presensya niya ay nasa atin. Your rod and your staff protect and comfort me. Your staff protect and comfort me. So, tanda po yan. Nasa gitna ng trials and troubles, nandyan po ang ating po Panginoon. Ang sabi po nitong verse from Psalms 34, verse 15 to 19, Psalms 34, verse 15 to 19, the eyes of the Lord are toward the righteous, and his ears toward their cry. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Praise God. So, kita po natin, in the midst of trials and troubles, yung pong attentions ng Lord ay nakapokus pa rin sa atin. Nasa atin. Yung kanyang presensya ay nasa atin. Siya ay tumutugon sa ating panalangin. Rinig niya yung ating mga pag-iyak, yung pighati na meron tayo sa ating puso in the midst of troubles or worst situation. Ito'y kanya pong nakita at narinig. At ang sabi po rito, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Kaya po, asahan po natin na ang presensya ng Panginoon na nasa buhay natin sa gitna
ng trials and troubles, ito yung pong magbibigay sa atin ng laya sa anumang uri ng takot. Maranasan natin ang freedom from fear, anxiety, or hopelessness, sa gitna ng trials and troubles, kung alam natin ang presensya ng Diyos ay kasama natin. Sinasamahan tayo. Ang sabi po ni Dr. Jonathan David, the most powerful life is a life living in God's presence. Ulitin ko po, the most powerful life is a life living in God's presence. So, ito po ay hindi maposabilian na realidad ng buhay ng mga taong sinasamahan ng presensya ng Diyos. At gaganap na makapangyarihan ang ating buhay kung tayo namumuhay sa ilalim ng presensya ng Panginoon. So, tanda po natin, in the midst of trials and trouble, God's presence is still with you. Next, to ponder, in the midst of trials and trouble, God still empowers you to be victorious. In the midst of trials and troubles, God still empowers you to be victorious. Ang sabi po ng Zechariah 4:6, then he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. So sa pagharap po natin sa war situation, trials and troubles, alam natin kung ano po yung lakas na meron tayo. Hindi lamang lakas natin, hindi tayo lubos na dumidepende sa lakas natin. Kundi alam natin yung lakas, kapangyarihan ng banal na Espiritu, ng Espiritu ng Diyos ay sumasa atin upang ating mapagtagumpayan ganito pong sitwasyon. The trials and troubles o worst situations sa buhay natin. Dahil sa kabutihan ng Diyos, patuloy tayong binibigyan ng kapangyarihan, ng lakas na tayo ang magtagumpay. Dahil sabi din po ng Philippians chapter 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Ang sabi naman po ng Romans 8:31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? If God is for us, who can be against us? Praise God. In the midst of battle, in the troubles, in the midst of war situation, hallelujah. Kung ang Diyos po ay nasa atin, ang sabi po ito, sino ang laban sa atin? Sino ang laban sa atin? So always remember, praise God, you are always in the winning side. Tayo po lagi ay nandun sa side ng pagtatagumpay. At the end of the day, amen, nandun man tayo. Praise God, sa matinding sitwasyon, matinding problema, sitwasyon ng ating buhay, dahil ang Diyos ay nasa atin, tayo pa rin ang magtatagumpay. So in the midst of trials and troubles, God still empowers you to be victorious. Next, in the midst of trials and troubles, God still speaks about your glorious future. In the midst of trials and troubles, God still speaks about your glorious future. Ang sabi po ng Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Yan po yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Kung meron kang napakagandang plano, pangarap na ginawa sa buhay mo, at hindi mo pa rin yung tiyak na mangyayari at magaganap sa buhay. Pero ang maganda po rito, praise God, merong mas higit na napakataas na plano, pangarap ang Diyos sa buhay natin. Mas mabuti, mas pinakamabuti, pinakamainam ang plano, ang pangarap po ng Diyos sa buhay natin. At kapag siya yung nangarap sa buhay natin, kapag siya yung nagplano sa buhay natin, tiyak na meron pong kaganapan. That's why, ano man po yung worst situation, trials na ating pong naranasan, yan po ay magdadala lamang po sa atin doon sa katuparan ng plano, ng pangarap ng Diyos sa buhay natin. Maaaring yan ay preparation upang tayo ay maging matured sa pag-handle ng success ng buhay natin doon sa katuparan ng pangako, ng plano ng Diyos sa buhay natin. Kasi po dito, Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you. Amen. Pinagplanuhan ka na ng Panginoon. Bago ka pa magplano, nauna na si Lord na magplano sa buhay mo. Hallelujah. Declares the Lord, plans to prosper you.
So wala pong masamang pangarap ang Diyos sa buhay natin. Wala pong masamang kaisipan ang Diyos sa atin. Ikaw ay laman ng kaisipan ng Diyos na ang kanya pong kaisipan para sa iyo ay bigyan ka ng kasaganaan, bigyan ka ng isang matagumpay at pinagpalang kinabukasan. So it is the goodness of God. Hallelujah sa buhay po natin. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Hallelujah. And Romans 8:28, ang sabi po rito, and we know that all things work together for good to those who love God and those who are called according to His purpose. Ano man pong trials yan, ano man pong troubles yan, ano man worst situations na meron po tayo, amen, at the end of the day, yan po yung magdadala lamang sa katuparan ng plano ng Diyos. Yan ay ikabubuti natin. At the end of the day, walang ibang magtatagumpay kundi ay yung kalooban pa rin ng Diyos sa buhay po natin. Yan ay ikabubuti natin. Yan ay katutupad ng layunin ng Diyos sa buhay po natin. As I we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. In my quotations po, sabi po rito, usually your biggest trials come right before your biggest breakthrough. Usually your biggest trials come right before your biggest breakthrough. So yan po yung truth sa buhay po natin bilang kanya pong mga anak, bilang mga lingkod niya, bilang iglesia ng Panginoon, ano mo pong malaking mga trials or situations niyan. Ang kasunod mo yan, isang matinding breakthrough sa buhay po natin. Another promotion sa ating pong Panginoon. Bunga ng kanyang kabutihan sa buhay po natin. Praise God. So we will energize and establish our great expectation in His goodness when we understand and believe that God created and designed us blessed abundantly. Ito po yung pangatlo. God created and designed us blessed abundantly. Sa kabutihan po ng Panginoon. Ito po yung design, ito yung pagkakalikha ng Diyos sa atin. At sumay po dito sa ating usapan, nagbubulay-bulayan sa ita ng Diyos. Ang kinakalakad rin ma-energize, ma-establish ang kabutihan ng Diyos, ma-establish ang great expectation natin sa kabutihan ng Diyos dahil sa ating pagkaunawa at paniwala, praise God, ay nilikha tayo ng Diyos. From the beginning, dinisenyohan tayo ng Diyos na tayo ay blessed na abundantly. Yan po sabi na kanya sa ita dito sa Genesis chapter 1, verse 27 to 28. So God created man in His own image, and in the image of God He created him, male and female. He created them. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Then God blessed them. After pong tanggapin ng tao nung malikha ng Diyos ang tao, ano po, according to His image and likeness, after matanggap ng tao yung buhay mula sa Diyos, ang unang salita, ano po, na lumabas sa bibig ng Diyos patungkol sa buhay ng taong kanyang likha ay binasbasan ng pagpapala. Salitang basbas ng pagpapala. Then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Hallelujah. So we are created by God as a recipient of all blessing that heavens release. Mula po sa pagkakalikha ng Diyos sa tao sa atin. Nakita po natin, ano yung pagkakalikha ng Diyos? Disenyo ng Diyos sa tao. Praise God. Sa original state of creations, na po, makita po natin, dito sa ating binasa, Genesis 1:27-28, blessed abundantly, ano po, ang buhay ng taong nilikha ng Diyos. Ang ibig sabihin po nito, tayo yung recipient ng lahat ng pagpapala mula sa kalangitan. So, ang buhay natin, recipient ng blessing ng Diyos. Ang ibig sabihin po nito, it means God created blessing for man. Amen? And to be pursued by blessing. It means God created blessings for man. Hindi po yung ang tao ay nilikha para sa blessing, but the blessing ay nilikha para sa tao.
and to be pursued by blessing. Kaya bilang anak ng Diyos, bilang namumuhay sa paghahari ng Panginoon, hindi natin hinahanap, hindi natin hinahabol ang pagpapala, kundi ang pagpapala ang humahabol sa atin. Sa kabutihan ng Diyos, dinisenyo niya yung blessing ang magpursue sa buhay ng kanyang mga anak. So we are sons and daughters of God who has the ability to attract the blessing from God. So ito po yung makita natin bilang anak ng Diyos. Ang buhay natin ito ay may kakayanan na ma-attract na po ang pagpapala ng Diyos. Sapagkat ito nga pong buhay na ito na mula sa Diyos ay mayroong kapasidad, abilidad na kanyang tawagin, palapitin, angkinin ang pagpapala na nilikha ng Diyos. So, man receive God's blessing, hallelujah, through the word spoken to him. Sabi ng verse 28, then God blessed them, and God said to them, the spoken word, ano po lumabas doon? Yung basbas ng pagpapala, ano po, sa likha ng Diyos. So sabi po ni Dr. Jonathan David, when God wants to bless us, He give us His word. The abundance of the blessing is according to the abundance of His word. So when God wants to bless us, ulitin po, He give us His word. The abundance of the blessing is according to the abundance of His word. So, ibig sabihin po nito, more words, more blessing. More word, more blessing. At isa rin po sinabi ni Jesus na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang mga labi. So mula sa salita ng Diyos, praise God, dito po natin na-withdraw, dito natin nakukuha ang mga pagpapala na laan ng Diyos sa atin. Ang sabi po ni Dr. Jonathan David dito, sa kanyang quotations dito, na kung gusto tayong pagpalain ng Diyos, ang unang-una po nangyayari, binibigyan muna niya tayo ng kanyang salita. The now word, the spoken word, ay pinaparating ng Panginoon sa atin. And the abundance of the blessing is according to the abundance of His word. The more na tumatanggap tayo ng now word, the spoken word, ay mas higit natin natatanggap ang kasaganaan ng pagpapala ng ating Panginoon. Dahil ito sa kanyang kabutihan. Amen? So, sabi naman po ng ating spiritual mentor, Pastor Wilbert, the more we intentionally immerse, yield, and embrace the now word spoken to us, the more our mind is renewed, enlightened, our life is transformed, changed, and blessed. Hallelujah. So ito po, ang isang dynamics na galaw ng Diyos sa atin. Nasa pagka tayo binago ng Panginoon mula sa kanyang salita, ibig sabihin po niyan, ay another degree of blessing ang kanya pong inilalaan para sa atin. Amen? So sa Ephesians chapter 1 verse 3, sabi po, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Who has blessed us. Past tense na po ito. Na sinabi po dito, tayo ay pinagpala na. Yan po ay kabutihan ng Diyos. Na bagamat hindi pa tayo lumalakad sa kanalasan ng kabutihan ng Diyos, hindi pa tayo nag-exist, na ito na po yung kabutihan ng Panginoon sa bahagi na kung saan pinagpala na tayo ng ating Panginoon, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Saan po pinagtibay? Praise God, in the heavenly places. Ano po yung degree ng blessing? Every spiritual blessing. At naniwala po tayo na itong spiritual blessing na ito ang siyang dahilan kung bakit mayroong mga physical blessing. Ano po na tayo ma-receive dahil itong spiritual blessing na ito, naniwala po tayo na hindi lamang ito sa spiritual realm ang kaganapan, kundi ito po ay converted. Ito na itatransfer ito into the physical blessing. Praise God. Ang katiyakan po nito na mangyayari, praise God, dahil sa ating pong Panginoong Kristo. Amen? So, sinabi po dito ni Paul na tayo ay pinagpala na. Paul saying that God has already blessed us in every spiritual blessing which is found in the spiritual realm. Specifically,
in Christ. In Christ. So the question is, how do we transit the spiritual blessing into physical blessing? So we must receive the spoken word or the now word of God as a mode of transfer of every spiritual blessing in the spirit realm into physical realm. So, ulitin ko po, itong spiritual blessing nito, paano ba natin ito marireceive as a physical blessing? Paano natin ito mawiwid mula doon sa spiritual realm? Ang sabi po ito, praise God, we must receive the spoken or the now word of God as a mode of transfer. Kumbaga, ano po, doon sa mga may ATM card, pinaka-pin code, password, para ka makapag-withdraw. Mode of transfer of every spiritual blessing in the spiritual realm into physical realm. Hallelujah. So sabi mo ng John 6:63, it is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. I speak to you are spirit, and they are life. The spoken word, the now word. Ito yung espiritu na nagbibigay buhay. Ito yung buhay. And John 1:14, ang sabi po dito, and the word become flesh. Hindi siya nanatili na spiritual. Hindi siya nanatili sa spiritual. Kundi nag-manifest into the physical. So, alam po naman natin ang ating Panginoon Jesus. Amen? Siya yung salita at ang salita ay nahayag. Naging physical. Naging literal. Sabi ko, and the word become flesh and dwell among us. And we have seen His glory as the only Son from the Father, full of grace and truth. So, ang mga setang ito po, yung mga prinsipyo nito, ng mga setang ito, yung truth ng mga setang ito, nagpapahayag po na yung ating pong kumpiyansa sa pag-angkin, na kung saan ang mga spiritual na pagpapalang ito ay itatransfer into the physical. Ano po? Ito po ay dahil sa salita ng Diyos. And from the beginning, doon sa creation, pinatunayan na po ito ng ating Panginoon na anuman pong pagpapalang spiritual ay kanyang dinala sa physical. So when God is releasing His spoken word, it will never be unspoken or reverse. Kapag po yung salita ay lumabas na sa bibig ng Panginoon, ng ating Diyos, hindi na po niya ito pwedeng baguhin. Hindi na ito pwedeng kanyang i-reverse. Sa kanyang pag-iisang Diyos, sa kanyang integridad, sa kanyang kabanan, anumang salita na lumabas sa kanyang labi, hindi na niya ito pwedeng baguhin. So, God made you blessed. You're always blessed. Linggo po, when God is releasing His spoken word, it will never be unspoken or reversed. God made you blessed. You are always blessed. Hallelujah. So, sabi po ng Isaiah 55 verse 11, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I send it. Ang sabi naman po sa Numbers 23 verse 19 to 20, God is not a man, so He does not lie. He is not a human, so He does not change His mind. He does not change His mind. Has He ever spoken and failed to act? Has He ever promised and not carried it through? So alam po naman po natin, anumang pangako ng Panginoon, kanyang sinabi, lumabas sa kanyang bibig, may katuparan. Actually, paglabas pa lang po sa labi ng ating Panginoon na salita, ito ay nangyari na. Ito ay may katuparan na. Amen? So, listen. I receive, I command to bless. God has blessed and I cannot reverse it. Ito po yung senaryo na kung saan si Haring Balak ay inhired itong si Prophet Balaam na i-curse ang bansang Israel. So, anumang attempt ni Prophet Balaam na i-curse ang bansang Israel, hindi po niya magawa. Dahil ang command sa kanya ni Lord, instead the words of curse, yung word of blessing ang lumalabas sa kanya. Kaya sabi po niya dito, hindi ko pwedeng i-reverse. Kasi yung pinagpala ng Diyos ay hindi ko kayang i-curse. Kaya yung buhay natin, kung
alam natin, pinaniniwala natin na tayo pinagpala na ng Panginoon. Wala pong sumpa na darating sa buhay natin. Wala sumpa natin sa atin sapagkat anumang salita ng Diyos na sinabi sa atin na tayo pinagpala, ang sabi po natin kanina, ikaw ay lubos na pinagpala. Once God made you blessed, you are always blessed. Kaya sinabi po dito ni Prophet Balaam kay King Balak, I received a command to bless instead na curse. Para sa bansang Israel, ang tinanggap niya sa Diyos na utos ay lubos na pagpalain ang kanyang bayan. God has blessed and I cannot reverse it. I cannot reverse it. So ito po yung salita ng Panginoon. Natuloy kapag lumabas sa kanyang labi, hindi na niya ito pwedeng baguhin. Ang sabi po ng Psalms 89 verse 34, Psalms 89 verse 34, now I will not break my covenant, I will not take back a single word I said. Ang sabi po ni Lord, from Psalms 89 verse 34, now I will not break my covenant, I will not take back a single word I said. I will not take back a single word I said. So hindi niya pwedeng baguhin na yung kanyang sinabi. Kahit isang salita, sabi po niya, hindi niya kayang baguhin. At sabi niya dito, ano man ang kanyang sinabing pangako, hindi niya ito pwedeng baguhin. Ano man kanyang covenant of bigtiwan, na ikaw'y pinagpala, hindi na niya kayang baguhin. Praise God. Because of His goodness, nilikha tayo ng Panginoon na tayo ay lubos na pinagpala ng may kasaganan. So God created and designed us blessed abundantly. Praise God. Our great expectation in the goodness of God. So, ako po ay dumating na sa time na kinakailangan ko pong magtapos. Amen. So, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig sa hapong ito sa mga salita ng Diyos. Ating pong pinagbulay-bulayan. Ang dalangin ko po, ito ay lubos na naging pagpapala sa bawat isa atin at nagbigay sa atin ng panibagong antas ng ating pong paglago sa ating pagkakilala sa katangian o sa attributes ng ating pong Panginoon na siya'y Diyos na mabuti. Siya'y Diyos na mabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng kanyang mga anak na sa kanya ay patuloy na nagtitiwala at nagtatapat. Maraming salamat po and God bless us all.